Yung intelligence pa nga ni BBM is 4.5 billion, no? Dapat yan ang tinututukan niya na alamin kung ano ang dapat na ano ang nangyayari at mangyayari at ano ang dapat na responses dito. Ang problema, ang nangyayari is ang tinututukan nila is yung politika, yung like for example, itong impeachment and i-demolish yung mga ibang political opponent nila. So yun ang problema. Sir, papatuloy na tensyon sa Middle East na nakaapekto sa Pilipinas. Lumulutang ang tanong, nasaan at paano ginamit ang bilyong-bilyong intelligence at confidential funds ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sana'y nakatulong upang mapagaan ang krisis at epekto nito sa bansa? Si Angel Pastor, magpapalita. Umaabot sa 4.5 billion pesos ang intelligence funds ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Matatandaang sa unang quarter ng 2025, hiniling ng palasyo ang paglalabas ng pondo para sa maagang pagtukoy ng mga banta at paghahanda sa mga krisis. Pero ayon kay retired Brigadier General Carlos Kita, tila sa politika at sa pag-atake sa mga kritiko ng administrasyon, mas nakatuon ang pansin ng pamahalaan imbis na sa maagap na aksyon. Yung intelligence pa nga ni BBM is 4.5 billion, no? Dapat yan ang tinututukan niya na alamin kung ano ang dapat na ano ang nangyayari at mangyayari at ano ang dapat na responses dito. Ang problema, ang nangyayari is ang tinututukan nila is yung politika, yung like for example, itong impeachment and i-demolish yung mga ibang political opponent nila. So yun ang problema. Dahil sa laki ng halaga, giit ni Kita, dapat itong masusing i-audit at ipaliwanag sa publiko. Question nga doon, ginamit ba talaga sa intelligence operations yun, yung pondo na yun? Kasi sir, so, yun ang question mark. Yun ang dapat na ina-account. Yun ang dapat ino-audit dahil sa laki ng halaga na yun. Sinigundahan ito ni retired Police Colonel Jonathan Galang. Anya sa intelligence work, may mga indicators o senyales na nasuri na noon pa lang para sa mabilis na pag-aksyon. Sa intelligence po kasi, meron pong tinatawag, ano po yan merong tactical, merong strategic intelligence. Sa halagang 4 billion, you should have been able to predict or evaluate yung nangyayari as early as last year. Kasi po may mga indicators as Ma'am Cecil was saying. May mga may mga lumalabas na indicators Iyan po yung mga tinitignan sa intelligence operation. Tinitignan niyo yung mga indicators, nagtutugma ba? Ito ba kailangan na ng action plan ito? Pero scenario planning na correct, dapat. Correct, ma'am. Pero sayang yung 4 billion. Tingnan mo nakahang tayo ngayon. Pagtataka naman ng ekonomistang si Cora Guidote, bakit tila hindi handa ang bansa ngayong kaalyado naman ng Estados Unidos na may direktang access sa international intelligence. Nakakapagtaka pa dito kasi alay tayo ng US. Ang US ang nag-umpisa ng gera. So bakit hindi tayo nakakuha ng intelligence? Diba? Dapat nakahanda na tayo. Sa huli, giit ng mga eksperto, hindi sapat ang tambuhalang pondo kung wala namang konkreto at epektibong tugon sa panahon ng krisis. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Angel Pastor, SMNI News. Inihabla sa Office of the Ombudsman si Health Secretary Ted Herbosa at iba pang opisyal ng Department of Health dahil sa umano'y mahigit 1.4 na bilyong pisong nasayang na gamot at bakuna. Nangyari daw ito dahil sa matinding kapabayaan ng mga opisyal. Si Margot Gonzalez sa report. Sinampahan ng reklamong graft, serious dishonesty at serious misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service si Health Secretary Ted Herbosa at 16 na iba pang opisyal ng Department of Health sa Office of the Ombudsman dahil sa umano'y sistematiko at malawakang korupsyon sa loob ng hensya. Ayon sa reklamo ng Concerned Department of Health Personnel at Health Governance Advocates, nasa mahigit 1.4 billion pesos na halaga ng gamot at bakuna ang nasayang matapos umano itong mag-expire at hindi na-deliver dahil sa kapabayaan at maling pamamalakad. May cover-up din umanong nangyari para hindi malaman ng media ang kapabayaan.
Hiniling ng mga complainant sa reklamo na mapatawan din ang preventive suspension ng kalihim at ang mga correspondence nito para hindi maimpluwensyahan ang gagawing investigasyon. Sa kumpirmasyon ng National Inventory Report noong January, umabot sa 1.3 billion pesos ang halaga ng mga bakunang hindi naipamahagi sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kasabay nito, inuulat din ng mga regional warehouse ang sabayang pag-expire ng mahalagang bakuna tulad ng BCG at MMR na kritikal sa pagpigil sa pagkalat ng mga nakakahawang sakit, lalo na sa mga bata. Noong Pebrero naman naiulat na umabot din sa expiration ang libo-libong psychiatric injectable na gamot na nagkakahalaga ng milyong-milyong piso. Ayon sa reklamo, ang pagkakauwi ng mga gamot sa dead stock ay hindi lamang simpleng clerical error at tinuturing na posibleng kriminal na dereliction of duty at malinaw na paglabag sa tiwala ng publiko. Bukas naman ang SMNA News sa panig ng mga naturang opisyal. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Marie Gonzalez, SMNA News. Opisyal lang magtatapos ang operasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ngayong Marso at 31. Kasabay nito, tiniyak ng Malacanang na hindi dito nagtatapos ang pagtugis sa mga kurakot sa gobyerno. Si Ina Mortel sa report! Batay sa Section 10 o Sunset Clause ng Executive Order 94, ituturing ng functus officio o tapos na ang tungkulin ng ICI. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mismong ang komisyon ang nag-ulat na naisakatuparan na nila ang kanilang mandato, kaya ito ay kusa ng mabubuwag. Sila naman po ay nag-report at mismong si Justice Reyes ang nagsabi na na-accomplish na nila ang kanilang trabaho. At yun po magiging basihan at kung sila man ay matatapos ngayon, yan po ang magiging basihan dahil yan po ang isinasaad sa Executive Order 94. Sa kabila nito, may mga bumabatikos na tila underwhelmed o bitin ang naging resulta ng investigasyon dahil wala pang nakukulong na malalaking isda. Pero depensa ng palasyo, hindi natulog ang ICI at katunayan ay tambak na ang mga kasong isinumite nila sa Department of Justice at Ombudsman. Hindi po natulog, nagpahinga, hindi nag-relax ang ICI. Ngayon po, lahat po ng kanilang nairekomenda, nakasuhan o for further investigation, nasa kamay na po yan ng DOJ at ng Ombudsman. Sa totoo lamang po, mukhang overwhelmed po ang Ombudsman at ang DOJ sa dami po ng mga kasong pinaparekomendang sampahan dito patungkol sa flood control project. Nagbabala rin ng palasyo sa mga opisyal na idinadaan umano sa drama sa media ang mga issue. Gate ni Castro, ebidensya ang mananaig at walang sasantuhin ng administrasyon gaano man kataas ang posisyon ng masasangkot. Definitely, kahit sino pa yan, kung meron kinalaman, may ebidensya, hindi puro pamidya. Sabi nga natin, stop the drama. We have to start working. Marami po kasi nagdadrama sa media. Ang kailangan natin dito, ebidensya. Matatandaan na sa huling ulat ng ICI na diskubre ang aabot sa 421 pinaghihinalaang ghost flood control projects mula 2018 hanggang 2024. Kabilang sa mga inirekomendang sampahan ng kaso ng DOJ at National Bureau of Investigation ang nasa 21 individual, kabilang ang ilang kasalukuyan at dating mambabatas, pati ng mga opisyal ng DPWH. Sa huling araw ng operasyon ng komisyon, nasa kamay na ng Ombudsman ang mga dokumentong magsisilbing mitya para sa posibleng pagkumpiska ng aabot sa 25 billion pesos worth of assets na hinihinalang nakuha sa korupsyon. Mananatiling nakatutok ang publiko kung ang mga rekomendasyong ito ay mauuwi nga sa tuluyang pagpapakulong sa mga nasa likod ng bilyong pisong anomalya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Ina Mortel, SMNA News.